Vice Ganda nanganganib kay Marcos Jr. Bakit kaya? At ito, no, Vice President Sara Duterte ay magdedeklara ng People's Power. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Ay. So, panibagong vlog na naman mga banateros, mga kabiyaya, at isang mabiyayang araw sa ating lahat. Ito, grabe yung mga pag-uusapan natin at may nakita na naman tayong isang tanga. Ba't ganun yung boses ng ano? May nakita na naman tayo na isang tanga na pakalat-kalat sa gobyerno. Pakalat-kalat sa Malacanang. Bakit pakalat-kalat itong tanga na ito? Why? Grabe, no? Hindi ko talaga din, alam niyo, iniiwasan ko talagang, hindi naman totaling iniiwasan. Tinatamad akong i-vlog siya. Pero dito sa katangahan na to, hindi ko na natiis. Ba't kaya ganyan yung mga attack dog ni Marcos? Ang tatanga. Tanga ka nga ni. At ito na, ikinagulat ng buong mga netizen. Alam naman natin si Vice Ganda, isa sa mga sikat na mga TV host, ang TV host, actress o actor, yan. Oo, at isa sa mga sikat na mga komedyante dito sa Pilipinas. At dito nga, kamakailan lang ay mukhang nanganganib si Vice Ganda na mawalan or mukhang manganganib na mawalan ng trabaho. Dahil dito kay Marcos Jr. So bakit nga ba? So papanoorin ho natin yan dito sa dulo ng video na to. Pero dito muna tayo sa etong pagbaba ng isa sa mga talagang hanggang ngayon iniisip ko na kung saan nila nakuha itong survey na ito. Survey. Hindi ko talaga alam kung saan, kung talagang kung anong pumapasok sa utak ng gobyerno na hindi ba iniisip ni Marcos na may mata at tenga din tayo? Parang kasi dito kasi mga kaibigan, parang kasi, alam mo yung tipong parang tingin ni Marcos sa atin, wala tayong tenga at mata. Yung tipong parang wala tayong nalalaman sa nangyayari sa buong Pilipinas. Alam niyo yun? Grabe niya tayo maliitin no? Grabe niya tayo hamakin na ang tingin niya sa atin parang napakababang nila lang. Na walang alam sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Ito kasi yung papanoorin natin. Pagbaba ng crime rate sa Pilipinas, hindi ka panipaniwala. Sabi ni official. Yeah. Totoo naman, hindi naman kapanipaniwala. So panoorin natin to. Hindi naniniwala ang dating tagapagsalita ng palasyo sa ulat ng PNP na bumababa ang krimen sa Metro Manila. Kung bakit, alamin sa balita ni Verhil Parba. Talagang bumalik. They are back with the vengeance. Ito ang mariing sinabi ni Attorney Salvador Panelo sa estado ng kriminalidad sa bansa kahit pa nagpalabas ng ulat ang Philippine National Police o PNP na bumaba umano ng 21% ang crime rate sa Metro Manila mula 1 ng Enero hanggang 15 ng Pebrero ngayong taon. Parang saan kaya nanggaling yung survey na yan? Unang-una, ang krimen ay nagmumula yan, ang pinakaugat niyan ay droga. So doon pa lang, sa dinami-daming nahuhuling mga droga, ngayon, sige, sabihin na natin meron talagang nahuhuli ng mga droga, pero walang nahuhuling drug lord. So kung nahuhuli lang yung droga at yung drug lord hindi nahuhuli, so nandyan pa rin talaga ang krimen na yan. No? So
paanong nabawasan or paanong bumaba ang crime rate dito sa Pilipinas? Halos araw-araw tayong nakakapanood ng mga batang ginagahasa, mga batang dinudukot, mga batang nananakit, yung mga adik na nabibidyoan na nagsashabu, yung mga adik na naaaktuhan ng mga nagnanakaw, pumapatay, nanggagahasa. So paano, ano yun? Hindi ba crime yun? Na halos lipa na nga ho ngayon. Hold-upper, agaw motor. Diba? Yung hold-upper nga ngayon matinik ni. No? Pagbaba nila at ikaw yung puntiriyang hold-upin, patay, babariling ka na lang. Yung hold-upper pa nga nun, okay pa kasi nakikipaghablutan eh. Ngayon hindi, babariling ka na lang. O yung agaw motor, bumalik na naman. Yung puting van, bumalik na naman. Ano yan? Haka-haka ba yan? Yan ba ilusyon? Hindi ilusyon yan. Marami hong ngayon, mga kabataan nawawala. Baka nire-recruit na ng mga NPA dyan. Oh. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya eto, maraming rito, maraming nag-disagree dito sa balitang to. Kasi nga, anak ng teteng, paano bumaba yung krimen? Kami nga, hindi nga kami halos makalabas sa bahay namin. Oras ng gabi, hindi kami makabili ng gusto naming biling kasi nga delikado na. Bukod sa napakamahal pa ng bilihin, delikado na. Dito nga lang, dito nga sa Tagaytay, 'di ba? Tanghaling tapat may hino-hold up. Dito sa Tagaytay, tanghaling tapat may hino-hold up. Lalo pa kaya sa mga magugulo talagang lugar, 'di ba? Tangina, hindi ako naniniwala dito. Para kay Panelo, hindi totoo ang mga inilalabas na figures ng PNP dahil sa mga nangyayaring krimen ngayon. Yan ang sinasabi natin ngayon, sinabi ko kanina. Ang kidnapping dito, biglang tumaas, hayag-hayagan. At pero mo, puputulan pa ng daliri yung isang bata. Yung isa naman na kidnap. Madaling sabi, yung sinasabi nilang bumaba ang bilang, hindi po totoo yun. Sa Davao mismo. Hindi lang sa Davao, marami. Ang iba nga, hindi lang nakakarating na sa balita. Ang iba, hindi na nila pinalalabas. Ang tinutukoy ni Panelo ay ang isang estudyanteng Chino mula sa International School ng Taguig City na dinukot at pinutulan ng daliri at pinatay pa ang driver nito ng mga kidnapper na humihingi ng 20 milyong piso na ransom na kalaunan ay inabandona sa kabaan ng Macapagal Avenue sa Parañaque City. Samantala, sa usapin naman ng nangyaring panloloob sa isang pawn shop sa Davao City, kung ito anya ay stage play o drama lamang para sirain ang imahe ng mga Duterte at Davao City, ay kabaliktaran anya ang magiging epekto nito. Alam nyo, duda din ako dyan. Duda ako dito sa yung hold up na to na una. Yung may-ari ng na-hold up na na looban na pawn shop, tama ba? Lola ho ni brother, yung vlogger na umihi sa harap ng Kingdom. Or hinian yung poster or sinira at kung ano-ano pinagsasabi kay Pastor Apollo Kibuloy. No, doon palang duda na. Pangalawang duda dito, saan ka nakakita na mag-hold up ka sa napakalaking, ibigay mo ilang milyon daw yung nakuhang ginto dyan, alahas. Tapos nakamotor kayo, naka M16 kayo na nakamotor kayo, tanga ka nga ni. Tanga ka nga ni. Anak ng teteng, saan ka nakakita ng ganun? Nag-hold up kayo, naka-single, tapos may Armalite kang dala. Dito hindi natin sinisisi yung mga kapulisan na nakahuli dito sa mga to. Ang pinupuntuhan natin dito, etong mga kumag na to. Yan yung mga kumag na nakasakay sa motor. Halatadong binayaran para halatadong binayaran para lang manggulo dun sa Davao. Para lang may masabing may nangyayaring hold upan sa Davao.
Saan nga nakakita, bit mo Armalite, nakamotor ka. Kung papasok ka sa isa sa mga kung papasok ka sa isang pawn shop na alam mong marami kang makukuha, milyones, hindi ka man lang nag-arkela ng kotse. Tanga ka nga ni. Di ba? Anak ng teteng na yan, no? Saan ka nakakita niya, no? Tingnan mo yung, eto, milyon yan. Milyon yung nakuha nilang mga alahas. Tapos yung sinakyan yung motor na teka. Kalokohan. Ang magiging epekto nito sa mata ng publiko. Kung stage robbery yan, ibig sabihin, pinapakita mo doon na pati sa Davao, ang krimen nandun. O edi, kung yan ang inyong layunin, di lalo kayong mapapasama. Kasi nga, ang pinupunta natin, palaging may krimen Oo. Dati wala O, biro mo. O di ibig sabihin, kung stage man yan, mali na naman ang ginawa ninyo. Sa kabilang banda, hindi naman ito maiwasang maikumpara ang kapanahunan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panahon ngayon ng kasalukuyang administrasyon ng Marcos Jr. na anya'y bagsak pagdating sa pagsugpo sa kriminalidad. Bagsak ang survey ng Presidente Marcos Jr. Kung ikukumpara mo sa panahon ni Presidente Duterte, napakataas ng pagtanggap ng tao. Dahil nga, kontrolado niya ang kriminalidad, ang illegal na droga, maraming bagay, aspeto ng lipunan. Ang ipinakita niya kung paano siya mamahala. Yun ang makikita mong diferensya. Kaya ang tao, hinahanap-hanap ang pamamahala ng isang Duterte. Para sa Diyos at Totoo yun. Hanggang ngayon, talagang kung sa totoo nga lang, kada check ko or kada basa ko sa mga comment section, sa mga video or issue na mapatungkol sa mga Duterte, alam nyo, ang sinisigaw ng taong bayan, bumalik na si PRRD sa pagiging Pangulo. Maging talagang mas tinuturing pa nilang presidente etong si Mayor Duterte or etong si PRRD kaysa kay Marcos Jr. Mas tinuturing nilang presidente si PRRD hanggang ngayon. Ganyan po ang katotohanan na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Dahil nga talaga sobra talagang nagsisi ang taong bayan na hinihalal nila itong si Marcos Jr. Tsaka usapan ulit, mapunta ulit tayo dito sa sinasabing pagbaba ng crime rate. Alam nyo, ito na lang paano bababa ang crime rate sa Pilipinas? Kung may nangyaring karumal-dumal or tinatawag na pinakamataas na antas sa magagawang krimen dito sa Pilipinas. So kung may nagawang ganun dito, wala kang aasahan na pagbaba ng crime rate dito sa Pilipinas. Bakit ko ba nasabi? Paano ko ba nasabi? Ano yung ginawa ng mga kapulisan doon sa Kingdom of the Jesus Christ? Ano yung ginawa nila doon? Yun ba ay illegal? Hindi legal yun. Unang-una, bakit ko nasabing hindi legal yun? No? Unang-una, pumasok ang mga kapulisan doon na dala-dala ay arrest warrant. Tapos ang naka-address doon ay Pasig, hindi Davao. So doon pa lang maling-mali na. Pangalawa, kung arrest warrant, pwede kayong pumasok, hanapin nyo yung tao doon. So tutusin nga hindi nga dapat hanapin No, magdadala ka lang ng arrest warrant dahil alam mong nandun yung aarestuhin mo. At may nakapagsabi sa'yo na andun yung aarestuhin mo, gano'n. Pero bawal kang mag-search, mangialam ng mga gamit, bawal kang kung ano-anong gawin mo doon sa loob ng property ng akusado. Hindi pa nga akusado yun So, doon maling-mali dahil warrant of arrest ang dala-dala nilang papel, pero search warrant ang ginawa nila sa KOJC. Maling-mali yun. Isa na sa mga krimen yun. Pangalawang krimen, pinasok nila ang isang relihiyon
na isa yan sa pinakamalaking krimen na nagagawin mo dito sa Pilipinas. Yung bastusin mo ang isang relihiyon. Totoo yan. At ang pangatlong ang pangatlong krimen dito ay yung pananakit mo sa mga member ng relihiyon na yun. Paninipa, pangpapalo, pangtitirgas, 'di ba? Krimen din yun. Hindi mo na nirespeto. At yung isa pa na pagsira mo sa property ng isang relihiyon. 5 ng krimen yun. Pagsira mo sa simbahan ng isang relihiyon. Pagsira mo sa property ng isang religion compound. So maling-mali ulit yun. Krimen ulit yun. Yung pagpasok nyo ng halos 6,000 na pulis na naka-full battle gear sa isang religion compound, krimen ulit yun. Yung pagpapasuot nyo ng mga pulis, yung pagpapasuot nyo ng uniforme ng pulis doon sa mga construction worker or doon sa mga minero, maling-mali pa rin yun. Yung pagsusuot, yung papasuotin nyo ng uniforme ng sundalo or ng pulis, yung dating member ng KOJC na tumitistigo labang kay Pastor Apollo Sikibuloy, maling-mali pa rin yun. Yung ginawa ni Patay na pangbabastos doon sa mga babae, doon sa KOJC member, maling-mali pa rin yun. Utang ina. Lahat ng ginawa nyo doon, mali, hayop. Sorry Pangina, nanggigigil ako eh. Yung sinasabi ko na parang sasabihin nyo, bumaba yung crime rate. Doon nga lang sa ginawa nyo sa KOJC, halos 1,000 krimen ang ginawa nyo doon. Mahigit pa. Okay na sana eh. Sige, andun na tayo. Na sumuko na si Pastor. O doon pa pala, ito pa pala. Yung yung inutusan kayo ng korte or ng na umalis na kayo doon, hindi nyo pa rin sinunod. Ang dami, sobrang daming krimen ng ginawa nyo sa KOJC at ang KOJC ang pinakamalaking sakay sa istorya, sa history ng buong Pilipinas. Yung ginawa nyo sa KOJC ang pinakamalaking krimen na ginawa nyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Tapos sasabihin nyo bumaba ang crime rate, putang ina nyo. Igigil ako dito sa mga hayop na to eh. Hindi ko dinadamay dito ang mga kapulisan, kasundaluhan. Wala ho kayong doon kasi sumusunod lang lamang kayo sa kautusan ng inyong pinuno. Yung rito, yung tinutukoy ko dito katulad niyan ni putang inang Tore, yan hayop na Abalos, yung hayop na si Marcos. Ayun yung mga tinutukoy ko dito. No, hindi yung mga kapulisan. No, kaya alam nyo, yung mga ganyan pananip, tawag doon, mind condition. Englishin ko na lang, nabubulol ako eh. Yung ganyan pag-mind condition nyo sa taong bayan, na yan sa amin eh. Masyado nyo kaming ginagawang tanga. Ang tingin nyo sa amin, bulag at bingi. Na wala kaming nalalaman dito sa nangyayari sa Pilipinas. Eto, isang asan yan? Eto, isa pang Tolongges. Oo. Hindi si Ted Pailon yung laman ng balita, eto. Panoorin natin to. Abay binalaan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte sa panghihikayat daw nito sa publiko na maglabas ng hinanakit sa administrasyon. Ito ay nag-ugat po sa sinabi po ni VP Sara na maaari daw ipakita ng taong bayan ang kanilang galit sa gobyerno.
dahil protektado daw ng saligang batas ang karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang hinaing sa administrasyon. Pero babala po ng palasyo, isang hakbang na lamang ito para ituring na sedisyon. Hirit pa ng palasyo, bakit ngayon lang daw nagsasalita ang bise samantalang mas malubha pa raw ang sitwasyon noong panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Tanga talaga. Ang hirap mong kalabanin kasi tanga ka nga ni. Ay naku po, ba't ganito yung mga nakukuha mo, Marcos? Marcos naman. Hirap na kami sa mga nakukuha mo. Apakatutulongges, ang tanga nga ni. Ay. Tanong ng palasyo, baka may kaugnayan na rin ang naturang pahayag sa sinasabing Ito pala panoorin natin, wag dyan. Kasi baka nang copyright kasi yung mga hinayupak na yan. Dito pala tayo. Dito tayo dito. Dinipensahan ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa umano'y panghihikayat sa taong bayan na magalit sa nangyayari ngayon sa gobyerno. Anya, sa isa lamang itong uri ng malayang pagpapahayag ng nararamdaman sa pamahalaan. Narito ang balita na Carlo de la Peña. Kabalbalan at nanggaling sa mababaw, makitid at hindi matalinong kaisipan. Ganito ay nilarawan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang naging pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Sinabi kasi nito na maituturing na sedisyon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na umano'y panghihikayat sa taong bayan na magalit sa pamahalaan. Unang-una, binabago nila ang naratibo. Ang sinasabi ni Inday Sara, may karapatang magalit. Wala siyang sinasabing nanghihikayat siyang magalit ang taong bayan. Ang pinupunto lang ni Inday Sara, huwag kayong magtaka kung bakit nagagalit ang Pilipino. May karapatan sila sapagkat sila ang lumikha ng gobyerno kung saan kayo iniluklok at ang inyong tungkulin ay magsilbi sa bayan. Dagdag Yun. Ayun yung pinupunto ni BP Sara. Kaso may tanga nga ni na bida-bida na kung ano-ano yung pinagtatahol doon sa... Naku po, bakit pinagsama-sama kayo? Visit no? Ang galing talaga din. Hindi, eto. Pwera biro. Believe talaga ako kay Marcos Jr. Alam niyo kung bakit? Napagsama-sama niya lahat ng tanga. Hindi totoo. Hindi, promise. Napagsama-sama niya lahat ng tanga. Sa totoo lang, si Trillanes, si Gadon, ang daming tanga eh. Si Torre, si Ontiveros, yung mga NPA, di ba? So ngayon may dumagdag si Madam Castro. Ang inang yan. Anong panghihikayat? Ano to? Boboto lang kami tapos wala kaming karapatan na magsalita sa gobyerno. Tangina nyo. Hindi, di ba? Ano yun? Mga ano kami? Magano lang? Boto lang kami ng boto. Pag may hininakit kami, bawal kami magsalita. Yun naman yung pinupunto ni Vice President Sara Duterte, karapatan ng bawat Pilipino na maglabas ng hinanaing pag mayroon silang nakikitang anomalya na ginagawa ng gobyerno, yun. Anong masama dun? Tsaka anong sinasabing hinihimok na magpipustang, takot ba kayo? Takot ata kayo eh. Masyado naman kayong advance. Ang advance nyo mag-isip. Yan ang napapalayan ng side effect ng ano eh. Ay! Alam niyo yung mga addict dito sa amin, tamang hinala. Dito sa amin, lahat dito ng mga ano kasi andito ako ngayon sa Tagaytay. Kaya nga sobrang lamig, di lang nakapag-jacket eh. Medyo may sipon-sipon tayo. Alam niyo dito sa Tagaytay, may ang mga addict dito tamang hinala. Mas advanced, di ba? May mga taong advanced mag-isip. Sila mas advanced dun.
Yung tipong hindi naman na yun yung gagawin mo pero sa isip nila, yun ang gagawin mo. Yung tipong hindi mo pa naiisip sa kanila, naisip na nila yun. Diba? Yan ang nakikita ko din na side effect dito sa mga attack dog ni Marcos. Masyado kayong tamang hinala. Magtutulog kayo. Alak ng teteng na yan. Kasimple-simple nung salita, hindi nyo maintindihan. Boplak no? Simple-simple lang nun eh. Napaka boplak nitong napaka boplak nitong mga tawag na to, nitong mga attack dog ni Marcos. Yung pinagsasabi mo, Claire? Nagpa ni Panelo na kapag hindi tumugon at sumunod sa mga panunumpang ginawa ang mga inihalal na opisyales ng bansa, hindi lang anya sila tutuligsain ng taong bayan, kundi posible ring palitan sila sa pwesto. Pagdating naman sa isyu ng paggamit ng trolls ng nakaraang administrasyon, ay mariin itong pinabulaanan ng dating palace official. Mawalang galang yung pong mga trolls na sinasabi nila na pinalabas noong panahon ni Duterte, so, alam niyo, napakasintido ko ba yun? Hindi kailangan ng isang administrasyon na magkaroon ng trolls. Kasi ang trolls, yan ang mga nagbibigay propaganda laban sa administrasyon. Hindi yun nila kailangan ng trolls para sa kalaban sapagkat ang trust at approval rating nga ng gobyerno noon ay napakataas hanggang matapos ang kanyang termino. Hindi nakakailangan. Eto na lang kung may trolls noon, mas lalong baon kayo. Walang trolls doon. Tsaka kung sino ang may trolls dito, si Marcos. Nanggaling mismo yun sa bibig niya. Baka sabihin niya naman, Joy, masyado mo naman dinidiin si Marcos. Hindi sa ganun na dinidiin. Nanggaling sa bunganga niya yun eh. So, sinasabi ko lang ulit sa inyo. Diba? Sinasabi ko lang ulit sa inyo na kung mayroon mang trolls or troll army ganon, si Marcos yun. At obvious naman At galing pa yun sa bunganga niya. Anong magiging magtutroll sa kay Duterte? Tangin na halos buong yung ibang bansa nga iniidolo ang mga Duterte. Sinasaluduhan ng mga Duterte. Ngayon tingnan nyo, meron bang ganon? Meron bang sumasaludo kay Marcos sa ibang bansa? Wala nga ni. Kasi nga, tanga nga ni. Kaya huwag nyo kaming paano-anuan sa mga troll-troll nyo Oo. So hindi kailangan. Ani Panelo, mas kailangan pa raw ng kasalukuyang administrasyon ang trolls. Ngayon ang kailangan nila ng trolls. Hindi na Attorney Sal Panelo, hindi na. Talagang meron na. Tingnan mo sa mga reaction sa mga Facebook nila, puro trolls. Yung mga nag-heart, nagla-like sa kanilang mga post, lalo na sa kay Marcos, puro trolls. Trolls upang ipagtanggol ang mga kakulangan nila at kalapastanganan at paglabag sa saligang batas. Maalalang nag-ugat ang nasabing issue dahil sa binitiwang pahayag ni Vice President Sara sa isang rally sa Cebu. Nabanggit kasi ng pangalawang Pangulo na ang pagpapahayag ng galit sa gobyerno ay isa lamang uri ng karapatan na malayang pagpapahayag ng saloobin. Agad naman itong kinwestiyon ni Yusek Castro at talaga. Nagtataka kung bakit hindi ba raw nagpahayag ng kaparehong sentimiento ang bise noong nanunungkulan kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanga! Paano magpapahayag si Vice President Sara Duterte noon? At paano magagalit ng taong bayan noon? Mahal na mahal ng taong bayan ng mga Duterte. Hanggang ngayon, tanga. Plak. Turingan attorney nga. Tanga-tanga. Pagtanga ang putik. Bakit hindi si Vice President nagsasabi nung panahon ni PRRD? Una-una tatay ngayon. Tanga ka talaga. Sino ba na bang anak na
Ay, naku po, boplak. Hindi, ito totoo ha. Paano sasabihin ni Vice President Sara Duterte yun? Tatay niya si ano, hindi ako against sa mga Duterte, pero common sense. Bakit sasabihin ni Vice President Sara Duterte yun? Tanga-tanga talaga. Tatay niya yun eh. Ay, naku po. Alam mo Madam Claire, kaya ka nasasabon ng mga netizen, kaya ka napag-iinitan palagi. Kasi tanga ka nga ni. Ay, naku po. Tsaka mahal ng taong bayan ng Duterte noon hanggang ngayon. Kaya paano mo masasabi na himukin ni Vice President Sara Duterte ang tao para magalit or magpahayag ng galit sa mga Duterte nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Wala namang galit na maraming galit na adik. Maraming galit na adik, pero yung normal na mga Pilipino, tutusin nyo, ibang adik, mahal pa nga si Duterte. Pero yung ibang mga Pilipino, walang galit kay Duterte. Tandaan mo nga ni yan ha. Ay naku po, ewan ko sa'yo Claire. Pangulong Rodrigo Duterte para sa Diyos at sa Ang ganda-ganda ni Vice President. Tingnan niya dito. Pagdating dito, stress na stress yung muka. Tapos pagdating dito, ay blooming. Walang bahid ng kabubuhan. Samantalang dito, ayan kitang-kita mo na agad ang kabubuhan. Ay, naku po. Mapunta na tayo dun kay Vice Ganda. Saan na yun? Saan na yun kay Vice Ganda? Hanapin natin. Ang hirap pag tanga ka nga ni. No? Ang hirap talaga pag ikaw ay tanga nga ni. Dahil alam niyo yun, kahit anong gawin mo, kung tanga ka nga ni, talagang asan na ba yun? Hindi ko mahanap yung kay Vice Ganda. Asan na. Gago, barado si Ma. Pero ito delikado si Vice Ganda dito sa sinabi niya. Baka matanggal ang It's Showtime or baka tanggalin ng baka tanggalin sa ang It's Showtime dito. Yari talaga dito. Saan na yun? Hindi ko na makita. Ito ba yun? Real Talk. Ito ata yun eh. Yung OFW na makulit. Saan yun? Hindi. Uy, kita na nawala. Hayop. Doon na eh. Okay na eh. Saan na yun? Habang hinahanap ko, panoorin nyo muna to. Habang hinahanap ko ito, ayan. Dapat magising sa katotohanan si Marcos. Samantala, nanawagan naman ang PNP Secretary ng Western Visayas kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maging mulat na sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas. Alamin natin ang karagdagang detalye ng balita mula kay Prince Tripoli. Para sa akin, ang insight ko na pag si Tatay Digong magsalita talaga, nangyayari. Ito ang naging komento ng Sekretary ng PNP Laban sa Western Visayas sa si Rich Piad, kaugnay sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na papunta na sa pagiging diktadorya ang pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi rin may pagkakaila ng kasalukuyang administrasyon na doon talaga papunta ang bansang Pilipinas. Ani Piad, malayo sa katotohanan ang pamamalakad ng Marcos Jr. admin kumpara sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talagang may konkretong prinsipyo at paninindigan para sa bayan. Kung titignan na rin umano ang sistema sa takbo ng politika sa bansa, talagang hidwaan ng pamilyang Marcos kontra Duterte ang nangunguna. Indirect attack, that's one of my indirect attack on the side of the Dutertes, na talagang yung mga Pilipino ngayon is very, kung isipin mo, masakit titingnan ang nangyayari sa ating bansa. Dagdag. Alam nyo, totoo naman yun eh. Totoo to na malapit na talaga sa pagiging diktador. Mas grabe pa nga tong anak di ba? Akala natin ina-idol niya lang si tatay niya, pero mas grabe tong anak.
Kakaiba, iba ang tag dito. Iba ang Caracas. No? Iba ang Caracas talaga, sobra. Oh, kaya tangangani kasi. So ito na, panoorin natin yung kay Vice Ganda. Ito nga, no, President Marcos Administration PhilHealth issue. So panoorin no natin. PhilHealth, Diyos ko, Nakakapanghina. oo, kung ikaw ay mahirap at nagbayad ka ng maayos sa PhilHealth, At hinulugan mo yun. pag nabalitaan mo yung ginawa sa PhilHealth, mamamatay ka agad. Alam mo yung magnakaw ka pa lang, ang sama na nun. Oo. Pero yung magnakaw ka sa mahirap at sa mga may karamdaman, grabing kademonyohan Oo. yun. At yung Ang kademonyohan yun na yan, hindi lang kayo magdudusa, pati mga kaapu-apuhan yung magdudusa sa ginawa nyo, mga walang yakay. Tsaka isipin mo, di ba, paano ka nakatulog na alam mong kinuha mo yun sa pera ng mga Hindi naman tao? natutulog yung mga addict din yung mga yan. Umaas. Itong ina. Urging you to resign. Resign po. Sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos ng Hindi na pag-usapang droga, takbo eh. Ay. Ito panoorin natin ulit. Ang ganda panoorin eh. Ang ganda. Grabe. Sapul si Marcos dito. Oo. Kahit pa paano may ano rin pala to si Vice Ganda. Nakakaramdam din. Bagay, pinklawan pa nga pala to, no? Issue lang ng PhilHealth, Diyos ko. Nakakapanghina. Oo, kung ikaw ay mahirap at nagbayad ka ng maayos sa PhilHealth, At hinulugan mo yun. pag nabalitaan mo yung ginawa sa PhilHealth, mamamatay ka agad. Alam mo yung magnakaw ka pa lang, ang sama na nun. Oo. Pero yung magnakaw ka sa mahirap at sa mga may karamdaman, grabing kademonyohan yun. Grabe. Di totoo yun ha. Yung pagnanakaw, masama na nga yun eh. Tapos yung nanakawan mo, may karamdaman, may nararamdaman, tapos halos hindi nga sila makapagbayad sa taas ng bill nila sa ospital. Tapos yun pa yung nanakawan mo. Talagang sagad sa kademonyohan. Ako, approve ako dito. Ako ay naging kalaban din ako ni Vice Ganda ha, sa mga pahayag niya or mga patama niya sa Tito Vic and Joey noon. Pero eto, approve ako dito kay Vice Ganda dahil sa sinabi niyang to. Totoo talaga to eh. No? Totoong-totoo yung mga sinabi niya rito. At ang malupit pa dito, eto yun. At yung kademonyohan yun na yan, hindi lang kayo magdudusa, pati mga kaapu-apuhan yung magdudusa sa ginawa nyo, mga walang yakay. Tsaka isipin mo, di ba, paano ka nakatulog na alam mong kinuha mo yun sa pera ng mga Hindi naman tao? natutulog yung mga addict din yung mga yan. Doon eh, yun talaga yung pinaka-baon na baon hanggang buto yun eh. Bangina, paano ba matutulog yung mga adik yung mga Sarantado ka, Vice Ganda. Hindi kaya matanggal to si Vice Ganda? Hindi kaya gurgurin ng network nito? Ayun ako, Vice Ganda, pag ganyan na ganyan, baka matulad kayo. Sa bagay, wala na rin pa nga pala prangkisa to, no? Hindi baka ipatanggal to sa GMA. Kaya nako po, kawawa naman. Alam nyo naman ngayon, pag ikaw ay against to Marcos Jr., talagang or against ka sa administrasyon or may sasabihin ka lang na sa loobin, talagang gugurguring ka or tinatawag na parang pag-iinitan ka na. Kaya nga sabi ni PRRD, talagang kung usapang diktador, talagang para sa mga Pilipino ay mas triple ho itong si Marcos Jr. Grabe. May karamdaman na nanakawan mo. Sama nun. Yung tipong patay na yung tipong hirap na yung tao, gigipitin mo pa. Yun yung pinakamasamang ginagawa dito sa Pilipinas talaga. Oo, yung mga katulad niya, yung corruption nga, biruin mo halos gasingko na nga lang ang napapakinabangan ng mga Pilipino, nanakawin mo pa. Demonyo talaga kung may tuturing. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa napanood nyo at mga
dito sa kay Vice Ganda, sa mga sinabi ni Vice Ganda at itong yung pagbanat ni ano kaya ipangalan natin kay Claire? Kay Attorney Blur. Kay Attorney Blur. Blurred. Oo, tawagin natin siyang Attorney Blurred. Kasi parang malabo pa sa blurred yung mga pinagsasabi niya. Attorney Blurred Castro, yan ha. Okay ha, kung ulitin ko, ang Congress, Kong Paker. Press Paker pag si Marcos. No, kasi mga fake news yan eh. Tapos ano ba? Sino pa ba yung nabansagan ko ng iba pa? O kaya mga Kupalo Soldier. Kupalo Soldier ni Tambaluslos. So ngayon may bago tayong bininyagan. Bibinyagan ho natin itong si Castro bilang Attorney Blurred. Attorney Blur or Attorney Blind. Attorney Blur Castro. Yan ang bago niyang pangalan ngayon. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Ito po asa na ba? Dito, yan o. Huwag niyo pong kalimutan, Pastor Apollo Sigibuloy and PDP Laban. Straight tayo. Duterte 9. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.